Hello po. Napanood ko yung Quadcom hearing tungkol sa confidential at intelligence pa ng ating Vice President. At ito, magbibigay tayo ng insight, personal na opinion natin ukol dito. Okay. Maganda naman na yung mga ganitong mga bagay-bagay ay may papakita sa publiko. Okay, para maging aware tayo sa mga nangyayari sa ating bayan. Remember, yung mga pera na pinag-uusapan yan ay galing sa taxation. So in other words, galing yan sa mga mamamayang Pilipino. Okay. Sa totoo lang, hindi naman tayo talaga anti-Duterte o pro-Marcos o pro-whatever political parties na galit sa mga Duterte. Then, tinitignan natin ang nangyayari. Ina-analyze natin. Pagkatapos, based doon sa ina-analysis natin, so yun ang opinion natin. Yun ang basihan ng opinion natin. Okay. Sa totoo lang, sabihin na natin na nangyari na yan, So, ang Vice President was given yung amount, yung intelligence fund. Pagkatapos, ginamit niyang ganito, and so on, so on. So siguro ko for pag may good intention, so okay naman. But then sa nakikita natin, puro foul yung nangyayari. First and foremost, ang Office of the Vice President as well as the Office of the DepEd Secretary ay walang mandates na gawin ang mga bagay na ito. Ito yung pag-operate ng safe houses, pagbibigay ng reward, pag-gather ng mga intelligence data, and so on and so forth. Okay. So, out of bounds yan with regards to the Office of the Vice President as well as the Office of the DepEd Secretary. Ngunit, yun na nga na nangyari na. Okay. Ngayon, ang greater problem is yung amount involved. Sa nakikita ko, para pang yung pera, as if iniisip nila na parang pinulot-pulot lang pagkatapos itapon mo kung saan and so on and so forth. You don't care. Anyway, it is not yours. Parang ganun ang dating sa akin. Okay? So, imagine to operate safe houses per day, ang gastos is 45,000. Pagkatapos may 90,000. So in 11 days, that's millions and millions. So ano kaya kung yung mga amount na yan will just be used for mga bagay-bagay na kailangan ng tao, makakatulong sa taong bayan. It's talagang pitiful. Nakakaawa para sa mga Pilipino kung ganyan lang ang paglustay ng pera ng bayan. Okay. But it's a good thing nga dahil nalaman. Ngayon, going back to this liquidation report, yung nakikita kong amount doon
o how it was formed, parang parang ginawa lang yan for the sake of compliance. They do not care about the amount, whatever was written. Wala, hindi yan. Kasi iniisip nila na confidential fund nga yan, liquidation report. Kaya iniisip nila na hindi na bubuklatin yan. Basta dyan na lang, wala nang titingin dyan. Dahil nga sabi confidential, di confidential, basta dyan na lang, ano. Now, the problem of the office of the Vice President is that nagkaroon ng Quadcom hearing, kaya napilitan ang COA na i-present yan sa hearing. Then dahil na i-present, na i-publicize yung naisulat dyan na talagang di katanggap-tanggap. So, yun nga, yung 25,000 a day na sabi noong isang congressman ay talagang mahal na pa na yun, mga resort. But then, may yung nakalista doon 45,000. Pagkatapos may 90,000. Now the greater question is paano ito nagamit? Okay, so yan. Kaya yun, napakalaking problem ng Office of the Vice President o yung Vice President mismo. Anyway, siguro mayroon silang good explanation for that. But sa nakikita natin, talagang is a very wastage of money na talagang maraming sektor sa ating lipunan na talagang kailangan ang financial assistance, yet in that area yung pira as if itinatapon lang. Anyway, ito ay personal na opinion natin lang, opinion lang. Kaya uulitin ko, grabe siguro ang sakit ng ulo ng ating Vice President. But, siyempre, yun ang kanilang ginawa. So, dapat, they have to explain it. Okay, so muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayo mga Pilipino.